Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, magbukas tayo ng kalooban sa Panginoon. Humingi tayo na biyaya ng awat habag, lalo na sa mga pagkakataon na tayo ay nakapagsasalita ng masakit sa kapwa natin. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo daw ang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y makaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan
Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahaang-hahang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nila Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibisan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat na may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang pangapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Minsan merong nagtanong sa akin. Sabi sa akin, "Father, bakit po tayo walang schedule na katulad ng mga schedule sa ibang simbahan na meron pang healing mass?" Di ba kayo ay siguro naka-attend na kayo ng ganon, ng healing mass.
Simple lang ang sagot ko doon sa nagtanong sa akin. Sabi ko, siguro hindi natin kailangan nun kasi every Mass is a healing Mass. Ang bawat pagdiriwang ng misa ay healing Mass. At ito rin naman yung sinasabi natin, especially before we receive communion, in every Mass that we attend to, sa bawat misa na ating dinadaluhan, may kaugnayan sa kagalingan. Kaya nga, di ba, bago tayo tumanggap ng communion sa misa, anong sinasabi natin? Sa salita mo lang, Lord, gagaling na ako. May kaugnayan sa kagalingan. Ngayong araw na ito, narinig natin kung paano si Jesus maraming pinagaling. Nakakapagod yung ginagawa ng Panginoong Kristo. Kasi kapag ikaw ay humaharap sa mga may sakit, hindi mo ma-absorb, di ba, yung negative na nanggagaling sa mga may sakit. At ito ay patuloy na hinaharap ng Panginoon. Ang dami na inilapit sa Kanya, bilang ni Simon Pedro, yung mga taong bayan, ano man ang uri ng kanilang karamdaman, inilapit nila kay Jesus. Ano man ang uri ng sakit, pinamanhik nila kay Jesus. Ano man ang uri ng nararamdaman, ito ay pinagaling ng Panginoon. At bakit kaya maraming tao ang lumalapit sa Panginoon? Tatlong bagay. Kasi nakikita nila na ang Panginoon, sa Kanya nanggagaling yung tinatawag na help, hope, and healing. Help, kasi alam nila ang Panginoon na makakatulong sa kanila. Alam nila ang Panginoon ang kakapitan nila. Ang Panginoon ang kanilang lalapitan. Hindi sila tatanggihan ng Diyos. Hindi sila tatanggihan ni Jesus. Alam nila na matutulungan sila ng Panginoon. Hope, kasi si Jesus lang ang tanging pag-asa. Mawalan man tayo ng pag-asa sa buhay, pero ang Diyos hindi sumusuko sa tao. Ang Diyos hindi sumusuko sa atin. Healing, kasi ang pinagmumulan lamang na kalakasan ay walang iba kundi ang Diyos. At ito rin siguro yung gustong ituro sa atin ng Panginoon, na sa Kanya tayo kumuha ng help, hope, and healing. Kasi ito yung laging pinagkakaloob ng Diyos sa tao na lumalapit sa Kanya. Pero tandaan natin na kapag sinabing healing, it does not only pertain to physical. Hindi lamang pag sinabing healing, hindi lamang ito sa katawan, hindi lamang ito sa sinat mo, sa sipon mo, sa ubo, o sa cancer, o sa kahit anumang karamdaman. Healing is not only about the appearance. Healing is not only about the physical pain. Hindi lamang ito yung mga sakit na ating pinapatingin sa doktor. Hindi lamang ito yung mga sakit na dinadala natin sa ospital. Hindi lang naman ito yung mga sakit na iniinuman natin ng gamot. Healing is not only about physical. Merong tinatawag na internal healing. Physical healing, internal healing. Maaaring wala nga tayong sakit, pero ang dami mo naman dinadala na hinanakit sa kapwa mo, kailangan mo pa rin ng kagalingan. Wala kang ang sakit, wala kang ang cancer, wala kang ang sakit sa bato, wala kang ang maintenance, pero ang dami mo naman taong hindi pinapatawad. You still need healing. Kaya nga, ang healing, hindi lamang nangyayari yan sa katawan, nangyayari din yan sa kalooban. At ito yung gustong iparating sa atin ng Panginoon, na lahat tayo nangangailangan ng healing. May mga tao nangangailangan ng healing sa kanilang relationships. May mga tao nangangailangan ng healing sa kanilang pamilya. May mga tao nangangailangan ng healing sa kanyang puso at kalooban.
healing is not only about physical, it is also internal, pati sa kalooban nangyayari. Kaya nga, ang kagalingan, hindi lamang sa panlabas, kundi ang kagalingan nangyayari din sa panloob. Prayer heals us. Kapag tayo dalanalangin, sa kabila ng sakit mo, sa kabila ng sakit na meron ang isa sa mga mahal mo sa buhay, it helps us. When we pray, it also heals us. Forgiveness also heals us. Kapag nagpapatawad ka, it heals your heart. Kasi kapag nagpapatawad ka, tandaan natin, na kapag ikaw ay nagpapatawad, hindi ito para lamang doon sa tao. Kaya ka nagpapatawad, hindi dahil deserve niya yung forgiveness mo, hindi dahil deserve niya yung pagpapatawad mo, hindi lang yun. Because you deserve peace. That's why you are forgiving. Kasi kapag ikaw ay nagpapatawad, mas para sa iyo yun. Kapag ikaw ay nagpapatawad, mas para sa puso mo yun. Kapag ikaw ay nagpapatawad, mas para sa kalooban mo yun. Kaya nga, when we forgive, it heals us. Kaya nga, mga kapatid, napakalalim kapag sinabing kagalingan. At ito patuloy natin ilapit sa Panginoon. Lahat naman tayo haharap sa sakit. O hindi man ikaw humarap sa sakit, humaharap ka sa sakit ng mga taong mahal mo sa buhay. Lahat ito kasama sa ating buhay because sickness is part of our vulnerability. Pag sinabing vulnerability, yung bang karupukan, yung makina nga sumusuko tao pa kaya? Kung yung makina nga nasisira katawan pa kaya ng tao? Yung makina nga di ba? Dumarating yung tayo, bumibigay yung tao pa kaya, napapagod ang puso, napapagod ang kalooban, humihina, rumurupok. Sickness is part of our lives, bahagi ng buhay natin. At ito yung hindi mo matatawaran sa Panginoon dahil lagi niyang ibibigay ito. Prayer helps us to healing or for healing. Forgiveness helps us for healing. Kaya nga sa misa na ito, lagi mong tingnan sa bawat misa na dinadaluhan mo, it is always a healing mass. Kasi iba ang pakiramdam kapag katapos mo magsimba. Kasi iba ang dating pagkatapos mo magsimba. Iba ang dating pagkatapos mo mag-serve. Iba ang dating pagkatapos mong tumanggap sa Kanya. Because every Mass is a healing Mass. Amen. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat na may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingang puno ng pagmamahal. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na ang mga walang katarong pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami.
ang mga naghihirap dahil sa karamdaman, at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Sa katahimikan, itaas natin sa Panginoon ang ating pinagpapasalamat sa Kanya. Sa maghapon na ito, humingi tayo ng gabay sa Kanya, sa lahat ng ating pupuntahan, sa lahat ng ating gagawin. Gabayan niya rin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Kaya din itaas natin sa Panginoon ang ating panalangin, lalo na sa mga may sakit. Huwag tayong mapagod humingi ng kalakasan sa Panginoon araw-araw. Huwag kang mapagod humingi ng kalakasan sa kabila ng karamdaman. Sa mga may sakit sa ating pamilya, yung mga may mga magulang na may karamdaman, yung mga may asawa na may sakit, yung mga may kapatid na may sakit, yung mga may anak na may sakit. Sa lahat na nandirito na humihingi ng kagalingan, hindi lamang sa katawan, kagalingan din sa ating pamilya. Kagalingan din sa inyong mag-asawa, sa inyong mga anak. Kagalingan din sa mga pagkakataon na nabibigatan yung puso natin. Ang Panginoon ang ating tulong, pag-asa at kagalingan. Ang ating mga special intentions, lahat ang itong itaas natin sa Panginoon. Ama makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Iligtas at ipangalagaan mo kami sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hiri-hiling namin ito kay Kristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Lord, what first going to offer for the warming of the Lord, we ask that you see our Christ, we offer you with humble and contrite hearts.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pangundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahihiya, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang kami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa na maanghel, na nasisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, iyong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkain tinunin, ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Dennis naming obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapari kaming lahat.
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama si San Jose na kabiyak niyang puso, kay isa na mga apostol at ang lahat ng mga banal, lalo na sina Santa Ana, San Joaquin, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pag-isahin natin ngayon ang ating mga panalangin at sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Hiniling namin kami at sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat na kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you po sa inyo lahat, kapayapaan po.
Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inaaniyahan na makisalong sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, hinihiling namin kaming pagbigyan. Pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, pagkalaw mo ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong at ambunin yung pamilya ng makapangyarihan Diyos Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at lagi kang lumapit sa Panginoon para sa kalakasan. Salamat sa Diyos.